Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari sa Oregon. Noong early January 2014, nagpunta yung mga pulis sa isa sa mga farm dito sa lugar na tinatawag na Weimar. Dahil may report na may isang lalaki ditong nawawala at nalaman ng mga pulis na dito siya huling nagtrabaho. Habang yung sarhento nila ay kinakausap yung may-ari ng farm, yung ibang mga pulis naman ay nag-iikot sa paligid nito. At makalipas pa lang ang ilang minuto, yung isa sa mga pulis ay nagmamadaling tumakbo pabalik sa sarhento nila at may binulong siya ditong may nakita daw siyang bagay sa gilid ng farm. At nung tinanong nila yung may-ari kung paano napunta yung bagay na yun dun, ay hindi nila inasahan yung ikukwento nito. Makalipas lang ilang araw ay nabalita ito sa buong Oregon, sa buong Amerika at hanggang maging sa buong mundo. Pero ang hindi inaasahan ng mga nakabasa, nakarinig at nakapanood ng balitang ito na yung bagay na nakita ng pulis na yun sa gilid ng farm ay panimula pa lamang ng nakakadiri at nakakakilabot na farm story sa Amerika. At kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng kwento, mga mysteries, murder, mga solved at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong early 1990, si Susan ay namumuhay sa isa sa mga pinakamagandang lugar sa Amerika. Ito ay sa San Francisco, California. Sa kabila ng may maayos siyang buhay, maayos na trabaho at may mga malalapit na kaibigan, hindi niya pa rin maiwasan na palaging isipin na ituloy yung matagal niya ng pangarap. Yun ay ang bumili ng isang malaking lupa sa gitna ng kagubatan na malayo sa mga tao, malalayo sa mga maiingay na kalsada na siya namang kabaliktaran ng buhay niya sa California. Tuwing gabi sa bahay niya ay palagi niyang iniisip mag-alaga ng baboy, ng manok, magtanim ng mga gulay, yung tipong hindi niya na kailangan lumabas ng property niya para bumili palagi ng pang-araw-araw niyang pagkain. Pero naiintindihan naman siya ng mga kaibigan niya. Dahil matapos nitong sumama sa United States Navy during Vietnam War, ay nag-focus naman ito sa karir niya sa engineering. At hanggang nung 1991 ay natupad ni Susan yung pangarap niya at nakabili siya ng mahigit 8 hektaryang lupa sa Weimar, Oregon. Noong mga panahon na to ay inasikaso kaagad ni Susan yung mga papeles, yung gastos at para mapabilis yung proseso na mapasa kanya kaagad yung lupa. At hanggang bago matapos yung taon na yon, ay masayang iniwan ni Susan yung buhay niya sa California at bumiyahe papuntang Oregon. Pagdating niya dun sa lupang nabili niya, ay ibang kasiyahan yung naramdaman ni Susan. Ni kahit wala pang poste ng kuryente, pagdadaluyan ng tubig, ni kahit bahay na tutulugan niya nung araw na yon, ay wala pa dito kundi punong-puno ito ng matataas na puno, makapal na damo, ni daanan ng kalsada ay wala siya makita. Pero para sa kanya nung oras na yon, ay natupad na yung pangarap niya. Pero dahil nga may experience sa pag-i-engineer itong si Susan, ay nakikita niya na kaagad kung anong gagawin niya sa lupa na yon. Sa makalipas na mga buwan at hanggang sa mga taon, ay nakabuo si Susan ng maliit na bahay sa gitna nito. Nakagawa na rin siya ng mga kulungan ng baboy, kulungan ng manok, nakapagtanim na rin siya ng iba't ibang gulay. Talagang unti-unting tinutupad ni Susan yung pangarap niya. Madaling araw pala magkakaroon na siya ng kape at magsisimula maglinis sa paligid ng farm. Ang kaso nga lang sa paglipas ng mga taon, na-realize ni Susan na hindi yung pagbuo ng farm yung pinakamahirap sa lahat, kundi yung pagme-maintain ng kalinisan nito at araw-araw na pag-aasikaso sa mga alaga niya. Hanggang sa dumating sa punto na sa kabila ng gusto niyang mapag-isa na malayo sa kahit sinong tao na sisira sa katahimikan ng lugar niya, ay napilitan siyang gumawa ng mga flyers at pinakalat sa bayan malapit sa lupa niya na naghahanap siya ng taong makakatulong niya dun sa farm. At sa makalipas na mga taon, iba't ibang tao yung na-hire ni Susan na siya rin naman nakatulong niya sa pagpapalaki ng bahay, pagpapalaki ng farm, mga kulungan. Hindi man ganun kalaki yung pinapasahod ni Susan, libre naman silang gumawa ng sarili nilang maliit na bahay dun sa loob ng property. At dahil hindi nga ganun kalaki yung sahod, yung mga nag-a-apply kay Susan ay yung mga tipo ng tao na walang permanenteng trabaho o kaya naman may kaso kaya hindi rin makahanap ng matutuluyan nila. Pero si Susan, wala siyang pakialam doon. Basta't gawin mo lang yung trabaho pinapagawa ko sa'yo at panatilihin yung katahimikan nung farm. At kagaya nga nung sinabi ko kanina, sa makalipas na maraming taon ay paiba-ibang tao ang nakakatulong ni Susan. Patuloy lang ito nangyayari sa mahigit 20 taon. Magtatagal lang itong mga to ng ilang buwan, magpapaalam na aalis na at hindi niya na ulit sila makikita. Pero nagbago yun lahat nung January 1, 2014. Habang nag-aasikaso si Susan ng mga alaga niyang baboy at manok, ay may nakita siyang sasakyan na pumasok sa property niya na papunta sa bahay niya.
Kaya't naglakad kaagad siya para salubungin to sa pagtataka na nagkamali lang ito ng lugar na napuntahan dahil wala nga nagiging bisita si Susan. Paghinto nito ay lumabas kaagad yung dalawang lalaki at isang babae na sakay nito at humingi ng pasensya tong tatlo sa kanya kung naabala man siya. At nandun lang sila dahil hinahanap nila yung tatay nila na si Robert Haney. Nung narinig ni Susan yung pangalan na Robert ay naalala niya kaagad kung sino ito dahil ito yung huling naging tauhan niya. At idinagdag pa nitong tatlong anak ni Robert na kadalasan ay nakaka-receive sila ng tawag sa tatay nila at least isang beses hanggang 2 beses buwan-buwan. At kaya sila nag-aalala dahil mahigit 4 na buwan na silang hindi nakakarinig o nakakatanggap ng kahit anong tawag mula dito. At yung huling tawag na narinig nila ay August pa nung nakaraang taon. At ang sabi nito ay nagtatrabaho nga siya sa farm na to. Kaya't nagsimula na magsalita si Susan na itong si Robert ay nag-apply sa kanya noong early 2013. Mahigit 6 na buwan ito nagtrabaho sa kanya, masipag si Robert, maaasahan, at kahit anong ipagawa niya ay ginagawa nito. Ang kaso nga lang noong early August ay biglang nagbago yung ugali nito ni Robert. Palagi ito nag-iinom, palaging galit kung magsalita, at palagi nagsasalita tuwing lasing nagagantihan niya kung sino man yung gumawa nun sa anak niya. Kaya naman tinanong siya ni Susan kung bakit ganito yung inaasta nito. At doon nga nalaman ni Susan na yung anak na babae ni Robert ay nabastos. At yung sinasabi ni Robert na gagantihan niya ay yung taong gumawa nito. Sa kabila ng naaasahan niya si Robert sa mga gawain sa farm, ay nasisira naman ito yung katahimikan na pinaka-inaayawan ni Susan na mangyari. Kaya't naisip niya na kapag nagpatuloy pa ito ay kakausapin niya na si Robert at tatanggalin niya na. Pero bago pa man mangyari ito, bago matapos yung buwan ng September, ay kinatok siya ni Robert dun sa bahay niya. May binigay sa kanyang sobre na may pera at sinabi ni Robert na aalis na muna siya, alagaan muna yung aso niya at ayan yung perang ipanggastos. At tumalikod na to at sumakay dun sa sasakyan na naghihintay sa kanya at umalis. At mula nun ay hindi niya na ulit nakita si Robert. Ni hindi na nito binalikan yung aso pati yung mga gamit nito sa tulugan niya. At nung pinuntahan ng 3 anak ni Robert yung tinutuluyan ng tatay nila, ay nagtaka sila dahil halos lahat ng gamit ng tatay nila ay nandito pa. Kilalang kilala nila to na hindi iwanan nito yung gamit niya dahil ayun nga yung kinabubuhay niya. Kahit saan ito mapunta, basta't kasama nito yung mga tools niya ay mabubuhay siya. Kaya't nagpasalamat na sila kay Susan at umalis na sila. Sa takot ng 3 anak ni Robert na baka ano nang nangyari sa kanya, ay dali-dali silang pumunta sa pinakamalapit na police station sa farm ni Susan. Nung narinig ito ng pulis, nasabi kaagad nila na nakakabahala nga yung pagkawala nito, lalo na't nagbabanta ito na may gagantihan siya bago tumawala. Ang kaso nga lang, alam din ng mga pulis na magiging mahirap yung paghahanap nila kay Robert dahil wala itong permanenteng address, walang cellphone, at wala rin ginagamit na credit card para matrace kung nasaan man to. At naalala ng 3 anak niya na merong EBT card si Robert. Ito ay Electronic Benefit Transfer Card kung saan nakakatanggap sila ng mga tulong galing sa gobyerno at yung card na yun ay traceable at pwede nilang gamitin. Kaya't nag-request kaagad sila ng transaction history nito at doon nila nalaman na 1 buwan pa lang ang nakakalipas nung huling ginamit ito ni Robert. Ito ay sa isang Walmart malapit sa farm ni Susan. Kaya't dali-dali nagpunta yung mga pulis sa Walmart na yon, nag-request sila ng CCTV footage nung araw na yon. At halos ilang oras nilang pinanood yung ilan sa mga CCTV footage ng Walmart pero hindi nila makita si Robert. Ang nakita nila doon ay si Susan na siyang gumamit nung EBT card. Kaya't nagkatinginan yung mga pulis at pare-pareha sila ng naisip. Ang ginawang taktika ng mga pulis ay nag-request sila ng warrant of arrest para sa fraud transaction na ginawa ni Susan. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng dahilan para pumasok sa property nito. At hanggang noong January 10, 2014, habang naglilinis si Susan ng farm niya, ay nagulat siya dahil sunod-sunod na mga sasakyan ng pulis ang pumapasok dun sa property niya. Kaya tumayo lang siya sa harap ng bahay niya habang tinititigan yung mga pulis na nagsisilabasan sa kanya-kanya nalang sasakyan. Takanta kasi Susan ng mga oras na yon hanggang sa nagpakilala yung sarhento ng mga pulis na baka pwede siya nitong kausapin sa loob ng bahay niya. Kaya pumayag naman si Susan at habang yung ibang pulis ay nag-iikot sa paligid ng farm niya. Kitang-kita nung sarhento yung taka sa mukha ni Susan kaya kinumpronta niya na kaagad to at sinabi niya nakita ka namin na ginamit mo yung EBT card ni Robert at may warrant to pares kami, sabihin mo na kung ano nangyari at kung nasaan si Robert para hindi na lumalayo ikakaso sa'yo. At nung narinig nga ito ni Susan mula sa nagtatakang muka ay naging kalmado ito na parang naliwanagan siya kung bakit nandito pala itong mga pulis na to. Kaya't nagsalita na si Susan na binigay ni Robert yung EBT card na yon kasama dun sa sobre ng mga pera para gamiting panggastos dun sa aso niya pag naubos na yung cash na nilagay dun sa sobre. At dahil ilang buwan na nga hindi umuwi itong si Robert, naubos na yung cash kaya ginamit niya ng EBT card. Dinagdag pa ni Susan na kung kinuha niya yung EBT card na yon, hindi niya rin ito magagamit dahil kailangan ito ng PIN.
at yung pin na yun ay binigay sa kanya ni Robert. Pero sinubukan pa rin magtanong-tanong ng sarhento baka madulas ito sa pagsasalita. Kaso nga lang sa makalipas na mga ilang minutong pagtatanong niya ay hindi nagbabago yung kwento ni Susan. Kaya't naisip niya mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Pero bago pa man siya magpaalam para umalis, yung isa sa mga pulis niya ay nagmamadaling tumakbo papasok sa bahay ni Susan. May binulong ito sa kanya. Matapos ito ay nagsalita yung sarhento at sinabi kay Susan na kailangan mong sumama sa amin. Nagtaka si Susan nung umpisa pero sumama pa rin siya at pagdating sa presinto, ang unang itinanong sa kanya ng pulis kung may namatay ba sa property niya. Napatitig na lang si Susan dun sa sarhento at hindi ito nakapagsalita ng ilang segundo. At nung nagsalita at nagkwento na ito ay hindi makapaniwala yung mga pulis sa kinwento niya. At makalipas lang ang ilang araw ay kumalat yung kwento na to hindi lang sa buong Oregon, hindi lang sa buong Amerika, kundi sa buong mundo. Ito yung pagkakakwento ni Susan sa mga nangyari. Lahat naman daw ng mga sinabi niya dun sa anak ni Robert sa mga pulis ay totoo. Kaso nga lang may iniwan siyang isang impormasyon na hindi niya sinabi. So nung September 2013, kumatok nga itong si Robert, binigay kay Susan yung sobre na may EBT card, binigay sa kanya yung PIN. At umalis na ito kasama yung sasakyan na nag-aantay sa kanya dun sa farm. Pero ang hindi sinabi ni Susan na pagkalipas lang ng ilang linggo o isang buwan ay gumising siya ng madaling araw kagaya ng palagi niyang ginagawa. Pero paglabas niya ng bahay niya ay nakita niya yung mga baboy niya na nagkakagulo. Parang may pinagkakaguluhan ito sa isang parte ng kulungan nila. Kaya't nagmadaling pumasok si Susan dun sa kulungan sa pag-aakalang baka may namatay na baboy o kaya naman may kinakain na kung ano. Kaso nga lang sa sobrang dami ng mga baboy niya ay hindi niya makita kung ano yung pinagkakaguluhan nito. Kaya't hinihila niya ito isa-isa pero bumabalik din ito kaagad hanggang sa nataboy niya yung isa sa mga baboy at nakita niya yung pinagkakaguluhan ng mga to. Pagtingin niya ay nakatihaya si Robert na siyang pinagkakaguluhan ng mga baboy. Kinakain ng mga to yung laman loob ni Robert at halos maputol na yung katawan nito dahil wala ng mga laman loob sa gitna ng katawan niya. Ang isa pa sa nakakatakot dito, gumagalaw pa si Robert. Kaya't pinilit niyang hilahin yung mga baboy niya isa-isa papalayo kay Robert. Kaso nga lang dahil sa laki at bigat nito makalipas lang ilang segundo ay bumabalik din. Hindi niya naman mabuhat si Robert dahil pag ginawa niya ito, mapuputo lang yung katawan niya. At nung oras na yun ay isa na lang ang paraang naiisip ni Susan. Nagmadali siyang pumasok sa bahay niya. Kinuha niya yung isa sa mga mahabang baril niya. Inihanda niya ito para paputukin at binaril niya si Robert. Ang naisip niya na lang daw ng mga oras na yun para matapos na yung hirap na dinadanas nito. At iniwan niya ito ng 3 araw, sabay niya binalikan at pinulot yung mga natira sa katawan ni Robert. At yung ibinulong ng pulis dun sa sarhento nung oras na nandun pa sila sa loob ng bahay ni Susan, ang sabi nito ay may nakita daw silang paa ng tao sa gilid ng bahay nito. Hindi naniniwala yung mga pulis nung kinuwento ito ni Susan kaya tinanong siya bakit hindi na lang siya tumawag ng ambulansya o ng pulis para man lang matulungan si Robert baka nasagipan nila siya. Ang sagot ni Susan ay natatakot daw siya na baka kung anong gawin sa mga baboy niya o baka wala nang pumili sa mga to dahil sa kumakain ito ng tao. Sa kabila ng nagulat silang lahat sa kinuwento nito ay hindi pa rin sila kumbinsido sa mga sinabi sa kanila ni Susan. Kaya naman sinalang siya sa lie detector. Kaso nga lang puro error yung naging resulta dahil kung ano-anong ginagawa ni Susan, umuubo siya ng umuubo. Kaya't ang ginawa ng mga pulis ay kinausap nila si Susan at tinanong siya na kung ano pa yung hindi niya sinasabi sa kanila. Dahil kung may makita pa silang kung ano man sa property nito ay palalalain lang nila yung kaso niya. Nanahimik na naman si Susan ng ilang segundo. Kumuha siya ng lapis at papel na nandun din sa lamesa ng interrogation room at nagsimula ito mag-drawing. Nung una nagtataka yung pulis pero na-realize niya na yung dinodrawing ni Susan ay yung mapa pala ng farm niya. At naglagay ito ng isang malaking X sa isang parte nito at sinabi niya dun sa pulis na kausap niya, "Diyan sa X na yan na parte ng farm ko, diyan yung matatagpuan si Stephen." Nagulat yung pulis sa sinabi nito, tinanong siya, "Sinong Stephen?" "Si Robert yung pinag-uusapan natin." Sinabi nito na si Stephen ay isa sa mga naging tauhan niya at pinagsuspetsahan niya ito na ninanakaw yung mga baril niya. Hanggang sa nagkaagawan sila ng baril, umabot sila sa kulungan ng mga baboy at aksidenteng pumutok yung baril, tumama ito sa ulo ni Stephen at pagbagsak nito ay nagsuguran yung mga baboy niya at kinain ito. Kagaya ng kay Robert, iniwan niya ito ng ilang araw, binalikan niya, kinuha yung mga natira at nilibing niya. Pero yung testimonya na to ni Susan ay hindi pininiwalaan sa korte. Dahil yung paa ni Robert na natagpuan sa gilid ng bahay niya ay napatunayan na pinutol ito gamit ang matulis na bagay. Kaya't ang paniniwala nila ay kinatay ni Susan tong mga tao na to at pinakain sa mga baboy niya.
Habang gumugulong pa yung kaso ni Susan ay umamin ito na hindi lang si Stephen at si Robert yung naging biktima niya, kundi may 17 bangkay pa siyang nilibing sa bawat parte ng property niya. Agad-agad ay nagpapunta kaagad ng mga pulis doon sa lupa ni Susan at halos nakagawa sila ng 50 malalaking hukay pero wala sila nakita mga bangkay dito. Ang kaso nga lang nakahukay sila ng napakaraming pares ng sapatos ng lalaki. Kaya't ang paniniwala nila kung totoo mang meron pang 17 na biktima si Susan ay hindi niya ito nilibing sa farm niya. Ang isa rin sa pinagtataka nila ay napakaraming sira at lumang sasakyan sa paligid ng bahay ni Susan. Nakasuhan si Susan ng 50 taon ng pagkakakulong without a possibility of parole. At kung gusto nyo mapanood yung full video ng interrogation ni Susan, ay ilalagay ko yung link sa description ng video na to na isa sa mga video ng Explore With Us. At ayan ang kwento ko sa inyo ngayong linggo. Mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys. At ito yung ilan sa mga actual photos ng bahay ni Susan. Dito ay meron siya mga timba na punong-puno ng mga buto ng tao.